Kailangan daw ng pagkikista, paghahanda, at kailangan din ng mga putas na bilog na nagsisimbolo ng magandang fortune. Good symbol, it symbolizes good fortune. Ano ba yung mga bilog-bilog na nilalagay sa handaan, sa lamesa? Naniniwala pa rin ang mga Pilipino dyan. And even yung tikoy, nasa si Jojo. Wala rin si Jojo. Yung tikoy, saka yung mga desserts na malalagkit, para raw merong sticky or intimate relationship. Iba naman, nagsusuot ng polka dots, nag-i-stop ng maraming tubig at mga bigas sa container, at nag-ahagis ng maraming barya. It symbolizes wealth and prosperity. Mag-visit din kayo sa mga fireworks, lalo na sa mga boga ngayon ng mga bata. Halos hindi tayo makatulog, and even mga aso namin na nagkakaroon ng depression dahil sa pupukan. Ang sabi, yung fireworks na yan ay nagsimula sa China noong 7th century AD. Ang sabi, nagtataboy daw yun ng masamang spirito, malas. Pero sabi ng mga eksperto, kung nagtataboy yan ng malas, dapat ang putukan sa loob ng bahay, hindi sa labas. Tama ba? Kasi nga, ang masamang spirito, nasa loob ng bahay. Ang malas, nasa loob ng bahay. Dapat ang hindi mo ang putukan sa labas, sa kalsada. Dapat sa loob ng bahay, para lumabas. Tama po ba? Kaya, taon-taon, nagpuputukan sa labas, nagtatakbuhan sa loob ng bahay. Kaya nandun pa rin ang malas. Di pa naman nagtatalunan pag bagong taon. New Year's Eve, para raw tumangkad. Di ba naman kumakain ng long noodles, pansit, sa spaghetti, para raw mahaba ang buhay. Di ba naman nagbubukas lahat ng ilaw, lalo ng Pasko, nagdadagdag pa nga ng ilaw, like Christmas light. Para raw bilang masaya at produktibong buhay, meron ang takanan na yun. So maraming pamahiin, maraming tradisyon na sinusunod. Yung naalala ko, iba nga gumagasos pa, pumunta na sa probinsya. Nakaraan, halos isang araw na higit nasa terminal kasi stranded. Kaya yung papat na bibigay niya raw sa pamilya niya, naubos sa pagkain niya doon sa terminal. At mixi yung kanyang panahon para spend ang kanyang bakasyon sa kanyang mga sabuhan. Yan po yung tradisyon. Hindi lang po sa atin yan. Buong mundo po yan. Mahalaga po ang tradisyon. Yan po ang nagbibigay ng identity kung paano ka naiiba sa ibang tao. At yan din daw ang nagbibigay ng connection sa iyong pamilya. Nagbibigay daw para ang pamilya maging stick together and help them define what family means to each other. So kung paano pinahalagahan, binigyan ng importansya ang pamilya. Yan puro yung sinasabi sa tradisyon. And it's also a cultural identity. Help people feel sense of identity and connection to nature. So kaya kung paano ka nakikibagay, hindi lang sa mundo, sa nature, and even sa kultura, paano ka nakikibagay. Meron din daw yung positive memories. It helps create positive memories to recall. Para meron kang binabalik-balikan na alaala sa hinaharap. And it also social identity. Group belonging by providing shared values, norms, or custom. So, yan din po yung isa sa mga tradisyon. It's also a collective identity because it creates sense of unity. And it's also a preserving
It's also preserving family history. So, ibig sabihin, siya po ay nag-share ng memory sa isa't isa and experiences. Kwentuhan. Kaya nga sabi ni Sharon, sa ibang bansa, ang mga restaurant, hotel, tahimik pag kumakain. Yun ang mapapansin mo pag nasa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, ang lakas ng sounds, restaurant, fast food, saka hotels, at ang lakas din ng kwentuhan. Mas marami pa ang kwentuhan bago sa subok. Kasi nga yun yung time para mag-chika-chika ang bawat pamilya. So our tradition is a bridge to our past, our origins. Kagaya ng sa simbahan ng lolo ko, yung split ng Iglesia ni Cristo at ang dating kay El Soriano. So meron silang tinatawag na Santa Cena. Santa Cena is a Spanish phrase that translates to Holy Supper or Eucharist. So sa Iglesia ni Cristo, ino-observe nila ito once a year. So pwede in December or January. Yan po yung Santa Cena. So kung marami kang puro, magsasama-sama sa isang lugar, para once and for all, makita sila sa pamamagitan ng pag-observe ng Santa Cena. Annual nilang ginagawa yan. And even sa ating pag-aaralan ngayon, yung tinatawag na Passover, it is a major feast in Jewish traditions. Ang Passover po, yan po yung panahon na kung saan nagkaroon ng salot. Ang sinasabi mga panganay sa panahon ng Egypt, nandun yung mga libi ng mga Israel. Nung sila po ay sakop nito, sa pamagitan ng Moses, naikiusap siya, pero hindi naikinig yung pero. Kaya hanggang sa dumating yung sinasabi nga na salot para mamatay ang mga panganay. Pero yung mga Israelita, binigyan sila ng mensahe ng Diyos na kung sino man sa inyo magpapahid ng dugo ng kordero sa kanilang bintana, sa kanilang pinto, sila po ay lalampasan ng angel of death. So, yun yung nagiging major piece sa kanila sa nakaraan na inaalala nila kung paano sila niligtas ng kilalang Diyos at kung paano rin sila inilabas sa Egypto sa pang-aalipin ng mga Egyptians. So, kaya major piece sa kanila ang Passover. At ngayon, ito na yung ating pag-aaralan. Yung last Passover and the first communion. Yan po yung ating topic ngayon na binasa sa Luke chapter 22, verses 7 to 20. Pero ang text natin, verses 14 to 20. At bago po tayo magsimula, tayo muna po manalangin. Dakilang Ama, kami po ay patuloy nagpapasalamat sa inyo sa araw na to na minabuti na kami po ay nagkasama-sama, magtipon-tipon sa huling linggo ng taon na to. Kaya lubos po kami na nagpapasalamat sa inyo na binigyan niyo kami ng pribileyo na muli makasalamuha at sa inyo salita. At patuloy niyo na igawad sa amin ang mensahe na nagpapakilala patungkol sa inyo at sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo sa inyong mga hinirang. Kaya lubos po kami na nagpapasalamat sa araw na to na kung saan ito ay tinakda niyo para itangin namin para lamang sa inyo. Kaya lubos po kami na nagpapasalamat sa inyo sa araw na to. At patuloy namin na dinadalangin na samahan niyo po kami ng banal na Espiritu upang siya po ang patuloy na magpaunawa at magpaalala sa amin ang inyong salita. Kaya lubos din po kami na nagpapasalamat sa pagkakataon na to at maging sa buong araw na to na patuloy na kami nawa at pagpalain sa pamagitan ng inyong salita. Kaya lubos po kami na nagpapasalamat sa inyo at kailangan namin patuloy na nawa maabutan niyo ang mga kasasamin na mabuti at tapat na ibigod lamang sa inyo. Ito ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Muli aking pong babasahin yung teksto sa English version sa Luke chapter 22 verses 14
14 to 20. Institution of the Lord's Supper. And when the hour came, he reclined at the table, and the apostles with him. And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. And he took a cup, and when he had given thanks, he said, take this and divide it among yourselves. For I tell you that from now on, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. So yun po yung ating text ng pag-aaralan. Pero maganda rin po na binasa yung pasimula, yung sa verse 7. Ito na yung sinasabing after ng mga lesson niya sa chapter 21, ito na yung huling tagpo kung saan siya po ay ipagkakaluluna ni Judas. Mapasin natin sa verse 7 kung paano sila nagpe-prepare sa Passover. So, ay sa major feast among Jews. Pero mapapansin nyo rito kung paano sila kumikilos ng discreet. So, ibig sabihin, yung kanilang ginagawa ngayon, hindi na siya hayag, lihim na. Parang sa panahon ng ngayon, gumagamit ka ng code kung paano kayo magpatagpo, paano kayo pupunta sa isang lugar. Kasi sa Saudi, and even sa mga Muslim country, bawal po ang pagsamba ng hayagan sa mga Kristiyano. Lalo na sa born again. Even sa China, bawal ang Bible, pinukumpis na yan. Ikukulong ka pa pag nahuli ka. So, ito yung time na kung saan umabot na sa sukdulan. Yung sinasabi nga na inis na yung mga religious sect na mga Israelita, and even yung Roman Empire. Kung paano na sila umabot sa sinasabi nga bingo na sila, kaya sila po ay dadakpin na. Pero sabi, dahil sa pag-observe nila sa Passover, tinatanong ng mga disipulo kung saan po natin siya gaganapin. Pero makita mo yung bilin, ang sabi niya sa kanila, meron sasalubong sa inyo na meron dalang banga. Para bang pagpupunta ka sa lugar, lagi ko sinasabi, pag may nakatayong puting aso, doon tayo papunta. Parang ang hirap hanapin yung mga nakatayong puting aso. Parang nagbibigay ka ng palatandaan. At sabi ni Jesus, merong sasalubong sa inyo na lalaki na may dalang banga. At ang sabi, sumunod kayo sa kanya kung saan sa pupuntang bahay. So may tamo kung paano sila kumikilos during that time. Napaka-distinct, napaka-lihim, walang makapansin. At ang sabi, tell to the master of the house, the teacher says to you, where is the guest room, where I may eat the Passover with my disciples. So yung din sa kanila, yun ang sasabihin nila. And he will show you a large upper room furnished. Prepare it there. At kung nakita nila yun, doon sila pumunta sa lugar, kumakas sila. At lahat nga doon ay nakaprepared na. So papasok sa first institution of the Lord's Supper. So lagi natin binabasa ito, pero titingnan natin kung paano nangyari yung first communion na naganap bilang mga Kristiyano. Ang sabi sa verse 14, and when the hour came, he reclined at the table,
and the apostles with him. So imagine mo, yung nakasanayan nating mesa, nakaupo tayo sa silya, pero sa kanila, hanggang sa ngayon, even sa hapon yata, ganyan, nakasalampak lang. Hindi ko malaman kung may kinalaman niya sa digestion. Mas maganda pa yung nakasalampak. Kasi sila, mga Koreano, nakasalampak yun. Walang kukuha, nasa baba rin ng mesa. O ano? O may ano yan, merong kinalaman na benepisyo sa digestion. So, sabi nga, magkakasama sila ngayon, at nagwika si Jesus, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. So sinasabi niya na, gusto kong makasama kayo sa Passover na to bago ako dakpin at parusahan. So nagbibigay na siya ng mensahe sa mga disipulo niya. Pero mabigat hanggang ngayon, hindi pa rin mag-sink in sa kanila. Parang sinasabi niya, lahat ng nakasulat ay kailangang maganap. Parang sa nanay niya, hindi pwede. Hindi mo pwede yung utusan. Kasi naka-ano yan, naka-predetermine lahat ng mangyayari. Nakasulat yan. Kaya ayon sa nakasulat, yun ang lagi sinasabi ni Jesus. Ayon sa nakasulat. Hindi lahat yan nangyayari by faith. Hindi yan nangyayari dahil aksidente lang. Lahat yan nakaplano. Ang pagbibigay ng buhay niya, kung saan na rin binigay. Hindi yan nagkataon lang namatay siya dahil sa kagawan nila. Lahat yan ay ginawa niya ng pusang loob. Ang pagkakaiba ng Passover, ang ginamit doon, hayop. Pero ngayon, ang gagamitin mismong alay, siya mismo. At ang pagkakaiba pa ni Kristo, kung ang mga high priest, sila'y nag-o-offer ng kordero, ng alay, pero sa kanya, ibang-iba. Gaya ng Hebrew. Siya yung high priest. Sa kayong sacrifice lang. Kaya siya yung pinaka-tinutukoy na high priest sa lahat ng high priest. At sabi sa verse 17, and he took a cup, and when they had given thanks, he said, take this and divide it among yourselves. So sabi sa verse 17, pero yung tinutukoy dyan, Passover pa. Hindi pa sa First Communion. Kaya makita mo sinabi niya rito, for I tell you, that from now on I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. So, ang tinutukoy na rito, yung Passover. So, makita mo yung transition. From last Passover to last communion. So, ibig sabihin, ang tinutukoy na rito, yung nakagistan natin na peace. Yung nakagistan natin tradisyon. Na tinitingnan natin from the past, mapuputol na ngayon sa araw na to. Hindi na ito muling mangyayari. Kasi magaganap na ang tinutukoy ng tradisyon ng Passover. Siya yung tinutukoy nito. Yung sinasabing katuparan ng lahat ng pangako. Yung siya na yung katotohanan. I am the truth ng lahat ng promises and prophecies. So makita mo yung ating pag-aaral laging New Covenant series from the past to present at nakatutok siya sa future. From Old Covenant to New Covenant. Tapos pumasok sa verse 19 hanggang verse 20, yung sinasabing New Covenant, yung First Communion, institution of the Lord Supper. Sabi, and he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this, yung word na this is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. So makita mo, naputol yung tradisyon, pumasok ngayon yung New Covenant. At sa pamagitan ng kanyang katawan, ang sabi, do this in remembrance of me.
bilang pag-alaala sa Kanya. So, kakalimutan niya lahat yung nakaraan. Eto na siya, ginanap na sa Kanya katuparan, sa Kanya katotohanan, at gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. And likewise the cup after they had eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. So makita mo, yung cup and another cup. Kasi sa Passover, nung ino-observe nila ito bilang mga Hudyo, merong 4 na cup. At ito po yung nakabase sa Exodus. There are 4 sets of cup. Ang 4 sets of cup, ayon sa kanilang tradisyon, ay nakabase sa Exodus chapter 6, verses 6 to 7. So yung 4 cup, it represents, according to their tradition, it connotes, it symbolizes, from Exodus chapter 6, verses 6 to 7, yung sinasabing, I will bring out under burdens of Egyptians. So yung first cup, I will bring out. Ang second cup, I will deliver you from slavery. Ang third cup, I will redeem you with an outstretched arms. And the fourth cup, I will take you to be my people. So sa tradition nila, customarily, it is 4 cups. Ngayon, during this time, meron 2 sets of cup. Yung Passover, at ito naman yung kanyang supper. Yung it symbolize new covenant. Etong Passover, it symbolize old covenant. So ngayon, ito yung new covenant. So makita mo, itihigil nyo na yung tradisyon. Bagaman sabi niya, I earnestly desire na makasama kayo sa Passover meal. Yung Feast of the Unleavened Bread. Pero, hindi na muling mangyayari yan. Dahil ito na yung new covenant. Kaya makita mo, ang pinaka-tema natin dito may kinalaman sa traditions. Kasi nakakalungkot, maraming Christians ngayon, claiming Christians, pero still living in traditions. Pamahiin, superstition. Pero si Jesus nagsasabi, hindi ko na gugustuhin pa. Gusto ko makasama kayo, pero hindi na siya mauulit kasi dito na magsisimula yung katuparan ng Passover sa pamimigitan ni Kristo mismo. Stop! Tigil na! Pero maraming kasama sa atin is still living in traditions, superstitions. Nakakalungkot. Nasaan yung identity mo? Kasi nga, yung traditions, yan ang magbibigay sa iyo ng identity sa iba. Ngayon, kung ikaw ay Christians at still yung traditions na ginagawa natin, still, ano ang identity mo sa kanila? Ano ang pagkakaiba mo sa kanila? Ang tunay na Passover ay si Kristo. Ang Passover, pinakita lang yan siya, pinakita kung anong mangyayari sa hinaharap. Hindi sa mismo yung totoo. Hindi sa mismo yung katotohanan. Merong magkakaroon ng katuparan sa hinaharap. Kaya nga sinasabi si Kristo ang tunay na Passover. Sabi sa 1 Corinthians chapter 5, verse 7, For Christ, our Passover Lamb, has been crucified.
Hindi na yung mga tupa ang pinapatay. Yan po ay hindi makapagliligtas sa lahat. Hindi rin sa makapagliligtas panghabang buhay hanggang sa walang hanggan. Si Kristo ang makapagliligtas sa lahat at panghabang buhay o pang walang hanggan na kaligtasan. Ganun ka-precious, ganun ka-worthy ang kanyang dugo. Siya ang true Passover. And now we arrive at the central reason why He came to man to institute a new covenant with men based on His own sacrifice. Pumasok na ang sinasabi ng pinakasentro kung bakit dinala, kung bakit isinilang si Kristo. Isinilang siya bilang buhay na alay para sa mga kasalanan. Sabi nga ng si O.G., napunta si Kristo dito ipinanganak para pumatay. At sabi niya, this passage breaks into two parts. The first part is about Him celebrating the last Passover and instituting Him, yung last two verses, instituting the Lord's first table, the first Lord's table. So in a simple way, to outline it, the final Passover and the first communion. So meron po tayong dalawang punto. So isa-share ko na lang even sa chat para makaano tayo. Ang unang punto, tradition. Tradition is a description of the past towards the future fulfillment, the Old Covenant. Ang tradisyon na ay pagsasalarawan ng nakaraan patungo sa katuparan sa inaharap sa pulong lumang tipan. At ang pangalawa, the tradition has fulfillment in the death and the resurrection of Christ, of whom is the new covenant. Ang tradisyon na ay nagkaroon ng katuparan sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, na kung saan siya ang bagong tipan. Gaya sinasabi sa verse 20. So, yun na natin. Unang mapapansin natin from verses 15 to 18. Ang sabi, for I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. Verse 16. At inulit niya, for I tell you that from now on, I will not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. So may kamo, I will not eat it, I will not drink until the kingdom of God comes. Verse 18. So makita natin, hindi po ito ang katapusan. Hindi po ito, this was not the beginning of the end. It was the beginning of the beginning. Ito na yung pasimula ng paghahari ng Diyos. Tunay na paghahari ng Diyos. Kaya makita mo yung sinasabi ng Gospel of Kingdom, ito yung Gospel of Kingdom. Pero ang Gospel of Kingdom, ito yung requirements, obedience. So hanggang wala kang obedience na yun, yung perfect obedience na yun, hindi ka bahagi ng Kingdom of God. Pero sabi niya, magkakaroon ng Kingdom of God pag nagkaroon ng perfect obedience. So it means, patungo lahat po kay Kristo. Lahat po tayo sinner. Kung lahat po tayo sinner, hindi po tayo bahagi, magiging bahagi ng paghahari ng Diyos.
Pero si Jesus nagsasabi rito, ang sinasabi niya, I will not drink, I will not eat until it is fulfilled in the kingdom of God. So, ibig sabihin, yung kingdom of God, mapapabilang ka sa pamagitan ng pagganap ni Kristo sa inaatas na kanyang Ama bilang perfect love because of His perfect obedience, perfect righteousness. So, magkakaroon lang po tayo ng bagay sa kingdom of God because of His own righteousness, not our righteousness. Hindi tayo mapapabilang sa paghahari ng Diyos, kundi dahil sa katuwiran ni Kristo. Hindi dahil sa sarili nating gawa. Pinapakita niya rito, magkakaroon lang ng paghahari ng Diyos sa pamamagitan niya. Pero kailangan daw maganap ito. Yung sinasabi niya, yung cup of the wrath of God. Doon sa Getsemani, ang sabi niya, gusto niyang palampasin. So, makita natin, ganun hindi kabigat at napakasakit, napakasaklap ng parusa ng isang makasalanan. Kasi mismong si Jesus, ang sabi niya, kung maaari, Ama, palampasin mo na to. Pero dahil ito'y kalooban mo, mangyari ang iyong kalooban. So, ibig sabihin, yung kabayaran ng ating kasalanan, hindi sa simple. Kaya makita mo, remember this. Kaya sinabi niya, alalahanin mo to. Kaya every time na magkakaroon tayo ng Lord's Communion, Lord's Table, alalahanin natin yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Hindi mangyayari yung paghahari ng Diyos, kundi magaganap ito. Kaya sabi nga, yung tradisyon na nangyayari na ginagawa natin, it only pointing towards the future fulfillment. Itinuturo lang tayo sa katotohanan na mangyayari, sa inaharap, at ang tinutukoy ito ay si Kristo. Yung kaligtasan na hinahan ng mga Israelita, hindi sa pagsunod sa batas. Hindi sa pagiging morally righteous. Kaya sinasabi nga, ang bawat Christians, maintindihan mo na hindi ka morally righteous. Sa pagpapamilya, sa pag-aasawa, sa pagpalaki ng bata, sa pagtatrabaho, sa pag-negosyo, hindi ka morally righteous. Kasi malinaw ang salita ng Diyos pagdating sa katuwiran, morally. Ang hindi mo nagawa ang isa, hindi mo lahat nagawa. Ayon kay Santiago, saan ka makakakuha ngayon ng credit na ikaw ay morally righteous? Walang Christian na morally righteous. Tayo lamang ay legally righteous because of Christ's righteousness and holiness imputed to us. Siya ang nagbigay ng white robe para makarating tayo sa piging, sa huling piging na inihanda ng ating Ama. At ang white robe na yun, na uniform natin para maging attendee tayo doon sa great banquet na yun, yung kasalan na yun, ang nagbigay sa atin si Kristo para yung merong uniformity. Lahat tayo naka-white robe. And it connotes, it symbolizes Christ's righteousness, not our own righteousness. Kaya pinupunto rito, yung tradition is only a description of the past towards future fulfillment. Na natin sinasalarawan lamang ng nakaraan patungo sa katuparan. Sa hinaharap, it points towards Christ. Kaya nagtataka ko, maraming tao ang namamatay ngayon. Still, naniniwala sila ay heaven-ward. Wala akong napuntahan na burol na magsasabi na yung taong nakahiga dyan, masamang tao. Kahit na pala ay natukhang, naging drug dealer pa yan, still nasasabihin pa rin yan, mabuting tao yan. Kaya maraming tao ngayon naniniwala sa Robin Hood Principle.
Kahit galing sa nakaw, kahit galing sa masama, basta yung tao, may utang na loob ako dyan kasi binibigyan ako niyan. Taon-taon. Pag may kailangan ako, binibigyan ako niyan. May utang na loob ako sa tao niyan. Mabait yan. Kahit nanakaw ang pinanggalingan. Ganyan po yung kultura natin ngayon. Robin Hood principle. Kahit galing sa masama, basta ibinigay, mabait yan tao na yun. Kaya nga yung Besialis ko, sa pambanyo ko, kung kakandidato ninyo, number 1 pa rin yung landslide pa rin yun. Dahil sa ginawa niyang kabutihan sa pambanyo. Bay, nagkaroon ba naman ng Jollibee? Ilang mayor ng Mupuron, hindi nagkaroon ng Jollibee. Eh, tuwa ang tao pag may Jollibee. Kasi masasaya yung mga bata. So, yung tradisyon na yan, pinupunto ay pagsasalarawan lamang ng nakaraan. Patungo sa katuparan sa inaharap. Yan ay lumang tipan. Kaya hindi dapat tayo namumuhay sa nakaraan. Alam mo, maraming ang tao ngayon kaya depressed siya. And even stressful siya. Mayroon siyang emotional baggages kasi nakatingin na sa nakaraan. Nakita mo turo sa 1 John, even sa Hebrews, fix your eyes on things above. Fix your eyes on Jesus Christ, the author and perfecter. Tingin ka sa inaharap. Huwag kang titingin sa nakaraan. Pag nakatingin ka sa nakaraan, nagdadrive ka, mababangga ka, madidisgrasya ka. Kasi sa nakaraan ka nakatingin eh. Hindi ka nakatingin sa inaharap. Yan yung karamihan problema ng tao ngayon. Kung bakit napapahamak siya. Kung saan marami, dun siya. Kasi ang prinsipyo ng tao, kung saan ang majority, dun ako. Tama po ba? Kaya sabi sa Ebanghelyo, mas malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At dun pumupunta yung marami. Kasi yun yung trending eh. At ang prinsipyo pa, yung pagpatisip, kung saan marami, yun ang totoo. Kaya sa Biblia, hindi eh. Meron daw pinto makitig. Konti lang ang pumupunta ron. Pero ang dulo nun, walang hanggang buhay. Etong malapad na to, puntayan kapahamakan. Ibang-ibang prinsipyo sa prinsipyo ng tao. What you see, what you believe. Pero pagdating sa pananampalataya, maniwala ka muna. Saka mo mararanasan yung pangako. Hindi yung, kailangan makita mo muna ebidensya bago ka maniwala. So yun yung bilang hamon sa atin. Nararapat lamang na ating ihinto at itigil, gaya ni Kristo, ang mga tradisyon na walang kaugnayan kay Kristo. Marami tayong ginagawa. Kaya sinasabi, fix your eyes on Jesus. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng nasa isip natin, lahat ng plano natin, lahat ng gagawin natin, dapat nakasento lamang kay Kristo. At sabi ni Pablo, lahat ng ginagawa natin, whether we eat or drink, magbigay ng glory kay Kristo. Laging focus kay Kristo. Ang problema, nakapokus tayo sa ating career, negosyo, hanap buhay, sa pamilya. Pero ang sabi, i-focus mo kay Kristo at lahat, tayo sa Proverbs, lahat, even yung plano mo, lahat magiging okay yan kung lahat yan ay ibinagkakaloob mo lahat sa Diyos. Kasi after that, lahat ng maliban dyan, siya ang magpapala sa iyo. Pero lahat ng plano, lahat ng goal, dapat yan naka-dedicate, naka-offer sa Diyos lamang. At ng iba pa, ikaw yung kanyang pagpapalain. So makita mo, ang sinasabi dito, si Kristo, sabi niya, hindi na mangyayari ito, kahit gusto ko, makasama kayo during Passover, pero hindi na ulit mangyayari yan. Kasi magkakaroon na ng katuparan sa kanya. Kung mismo si Kristo nagsasabi sa tradisyon natin, bakit tayo mismo hindi natin magawa?
Kristiyano ka pero hindi mo ginagawa. Kung ano yung pinag-uutos at pinatitigil, pinahito ni Kristo. At hindi lamang yan, at naging yung mga bagay na walang kinalalaman sa ating kaligtasan. Ito mo sa Badista. Ito sabi, bawal ito mga ito, ganito, bawal ito, bawal ito. Wala namang kinalalaman sa kaligtasan. Maraming bawal silang sinasabi, even yung pungsol, turo ng mga itik. Wala namang kinalalaman sa kaligtasan nyo. So lahat ng walang kinalaman sa kaligtasan natin, ang sabi, itigil natin kasi yan ay magiging tradisyon. Turo lamang ng tao. Hindi yan siya wisdom. Galing sa Diyos. Kaming nagano kumukuha ng karunungan sa espiritista sa lumang tipan, yan ay kasuklan-suklan sa Diyos. Kumukuha ka ng karunungan maliban sa Diyos, lalo na sa mga espiritista. So, ibig sabihin, bilang ano sa atin, nararapat lamang na itigil natin lahat ng mga bagay na walang kinalaman kay Kristo. Walang kinalaman sa ating kaligtasan. At ang pangalawa, yung sinasabi nga na, the tradition had its fulfillment in the death and resurrection of Jesus Christ, of whom is the new covenant. Ang tradisyon ay nagkaroon ng katuparan sa kamatayan at muling pagkabuhay ng Kristo na kung saan siya ang bagong tipan. Siya yung tinutukoy na Passover. Siya yung new covenant. So sa lumang tipan, ang mga high priest, nag-o-offer sila ng animals. Perfect, walang blame, walang kapintasan. Pero si Jesus Christ mismo, siya na yung high priest, siya pa yung sacrifice lamb. He is the true Passover. Because the animals sacrifices weren't that substitute. Si Jesus Christ lang po ang substitute na atonement. No person was ever delivered from divine judgment by the death of any animal, even a person or individual. Sabi sa Hebrew chapter 9 verse 25, nor was it to offer himself repeatedly as the high priest enters the holy places every year with blood, not his own. Hebrews 9 verse 25. Kaya makita mo lang, sabi niya rito, and he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, this is my blood, which is given to you. Do this in remembrance of me. Madalas hindi natin makita By next year, pag-aaralan natin yung gaano kalalim yung nangyari sa cross. Yung sinasabi nga napapanood natin kay Mel Gibson, yung Passion of the Christ. So makikita natin yung iba pang picture niya kung paano natin ma-appreciate yung last of Jesus Christ dun sa cross event. Kung gaano kabigat. Hindi lang siya yung physical na ita mo, nandun na yung bigat. Pinoportray ng ginawang pelikula ni Mel Gibson. Yung pinakamalapit. Pero when it comes to Jewish customs and literature, mas makikita pa natin kung gaano katindi yung cross event. Sabi nga, physical, makikita mo ang bigat How much more yung spiritual? Meron kaming kakilala kamag-anak. May namamatay na pala sa uod na sinasabi sa Revelations na kumakain ng laman. Meron pala sa Vietnam. Sana. Pero sabi wala pa raw dito. Yung test eating the worm. Kasi yung isang kakilala namin,
yung anak niya, nagpaksun sa Vietnam. So, nagmumotor siya, na-disgrasya. So, naaming tuhod. Pero napunod kami sa balita. Bakit puputulin yung paa? Eh, di ba high-tech ng orthopedic ngayon? Kahit durug-durug na yan, hindi man makalakad sa dati niyang lakad, pero hindi niya puputulin, bubuuin pa rin yan. Pero sa kanya pinutol. Wala na bang second option? Ba't kaya putulin? Yung pala, merong less eating worm. Para hindi umabot sa katawan, agapan. Kaso hindi siya naagapan, namatay din. Dahil sa flesh eating worm. So, totoo pala siya. So, imagine mo yung sinasabi sa Revelation. Hindi lang yung hirap ng apoy, even yung worm eating flesh. Ang sabi ni Jesus, dampasan. Kasi sinasabi niya kung ano mangyayari. Dahil Diyos din siya. Alam niya kung anong torment o parusa na pwede mangyari sa isang makasalanan dun sa lugar o saan nandun yung kanyang pukot na kanyang galit. So makita mo, gaan lang ang pag-ano natin. Kaya natin hindi mabigyan ng esensya, yung remembrance of me. Yung kanyang death on the cross. Tayo po ay isang benepisyaro ng kanyang katuwiran. Sa kanyang perfect obedience, nagkaroon tayo ng imputed righteousness. At sabi sa 2 Corinthians 5:17, ikaw ay hindi lamang bagong nilalang, kundi ikaw rin ay bahagi ng bagong paglalalang. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, He is a new creation. Pero ang ibig po sabihin, hindi ka nagiging born again dahil kay Kristo ka. Hindi ka magiging bagong nilalang. Ang ibig sabihin niyan, kung nandito na yung sinasabi sa cross event, yung new covenant, ang new covenant to, ibig sabihin corporately yan. From Old Testament, Old creation, to new creation. From Old Adam to new Adam. So kung ito mo yung pag-iiba, yung transition. So ibig sabihin, ang new creation, yung bagong paglalalang. Magiging bahagi ka nun, hindi ka magiging bagong nilalang. Kaya sinasabi ko nga, ang 2 Corinthians 5:17, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay hindi lamang bagong nilalang, kundi bahagi din ng bagong paglalalang. Parang baptism of the Holy Spirit. May sasama ka corporately sa pamagitan ng Espiritu Santo bilang bahagi ng new creation. You are now part of the new creation. Hindi ka new creation as equal ng regeneration. Ang ibig sabihin sa 2 Corinthians 5:17, bago ka nang nilalang, kasama ka na sa ginawa ni Kristo corporately. So bilang bagong nilalang, ang amon sa atin, bilang recipient ng ginawa ni Kristo sa cross. So we must celebrate His victory over death through His resurrection and not only through His birth. Kasi hindi lamang ang pagsasaya ngayon dahil ipinanganak siya ng araw ngayon. Kundi dapat maurawan natin ang pinupunto ng kanyang kapanganakan, yung gagawin ni Kristo sa cross event bilang pambayad sa ating kasalanan. Kaya kabahagi ng bagong paglalalang. Ang celebration, si Kristo, hindi yung tradisyon. Hindi mo mabibili ang celebration kay Kristo sa pamagitan ng mararangyang meron na inaalok ang mundo na ito. Ang magsiselebrate, tinignan niya ang puso mo kung paano mo siya sineselebrate si Kristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi lang sa kanyang pagkakalala. Ang konsepto ng mga Pilipino ngayon, eto ang focus nila. Hindi yan eh. Minasaya nga rin, dindo, nung last Sunday. Wala nga siyang mapasok ang bahay. Even yung kanyang, ano ba yung lagay ng bata? Ano ba sa English niya?
sa bata, crib. Crib. Wala. Ang gaganda ng crib ngayon eh. May ilaw pang gumagalaw, may ikot pa ng laruan. Sa kanya hindi. Ang pinagyan niya sa kanya, yung sabsaban, yung kung saan kumakain, yung mga baka, mga tupa. Gano'ng kabugyot yun. Kung gano'ng ang bango sa loob mo. Yung pinakalis, ibinibigay niya yung esensya, hindi sa pamagitan ng marangyang buhay na ito na inalok ng mundo na ito. Ang demonyo nga inalok sa wilderness eh, ng karangyaan, kapangyarihan, katanyagan eh. Pero tinanggihan niya eh. Pero yung tao, yun ang hinahanap ngayon. Kaso hindi nga rin ang tinutukoy ng buhay na inaalok ng ating Ama sa atin, na yung pinakikita ni Kristo, hindi yan. Kaya nga doon sa ipinanganak. So, dapat ang pag-celebrate natin, yung kanyang victory over his death, at sa pamagitan ng kanyang resurrection, nagkaroon tayo ng eternal life. Hindi sa pamagitan ng tradisyon na tinuturo ng mundo ginagalawan natin. We must always remember our covenant with Jesus and our commitment to Him. Lagi natin alalahanin yung ginawa ni Kristo sa atin, yung covenant na ginawa niya para sa atin. At yung sinasabi nga, once na maging Christian ka, alalahanin mo kung ano yung commitment na meron ka kay Kristo. Inalis ka nga ni Kristo sa sinasabing kalagayan na lagi ka nakapokus sa sarili mo. Kaya kailangan baguhin ang puso. Kailangan ilagang ang bagong espiritu sa atin. Bilang mga Kristiyano, para hindi ka rin nakapokus sa sarili mo. Bilang bagong tao, bilang bagong nilala, bagong paglalala. Tingnan mo ang ating sarili, yung paghahamon. Lagi mo bang inaalala yung kaligtasan na ipinagkaloob ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang kamatayan? Yung pagtitis sa parusa ng Diyos kaysa makasalanan. Naaalala mo ba yung commitment mo na wini ka sa Kanya nung ika'y nakatamo ng kaligtasan o nakakalimutan mo na? At ang pinakahuling hamon sa atin, doon sa cross, ano yung achievement niya? Kaligtasan. At ang kaligtasan na ay malulubos sa muli niyang pagbabalik. Are you excited sa kanyang second coming? We must always anticipate with excitement the glory of His return. Lagi ka bang excitement o katulad ka rin ng ibang tao? Ang wika, kada may karawan. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Yan ang palasak ngayon. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Kasi mga salita yan, mga prinsipyo ng isang taong makasaliti. Pero sa totoo lang, kung ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, lalo na kay Santiago, tanuhin mo lahat sa inaharap, mag-impact ka, lalo na mayayaman, no. Kahit pera nila, magkaroon ka ng flesh-eating world, hindi na kaya na siyensya. Pag kinain na lahat ng organs mo, kahit ano pang inumin mo, kahit ano pang operasyon, mamamatay ka. Kahit ikaw pa yung pinakamayaman, hindi kaya kayang isang pa yan. Maraming mga tao ngayon, hindi niya tinitignan ang kamatayan bilang biyaya, kaluwalhatian sa hinaharap. Hindi niya tinitingnan yan. Ayaw niya. Huwag natin pag-usapan ng kamatayan. Malas yan. Ganun ang mga taong hindi nang kumikilala sa Diyos. Ganun ang mga Kristiyano, kanilang mga salita. Kung naiintindihan mo
ang kaloob ni Kristo na buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Alam mo kung ano yung ibig sabihin o gaano kahalaga yung kaloob na buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay dito, hindi ito ang tunay na buhay. Limitado to. Kaya yung mabuhay ka hanggang gusto mo, no. Dapat ang sinasabi mo, mabuhay ka hanggang gusto niya. Kasi kahit isang taong ka lang, 10 taon, meron doon sa iskinita namin, 30 years old, matay. Kabataan ka bata. Meron naman, walang dahilan. Yung pastor ng Mega Church. Nag-mensahe ng 25. Pagtulog, hindi na nagising. Unexpected ang death. Kahit sino, pwedeng maging candidate. Whether you like it or not, mangyayari yan. Pero bilang ang bilang ko, mas dapat natin ititigil ang ating nalalamig buhay para sa kanya lamang, hindi para sa sarili natin. At lagi tayo maging excited sa muli ng pagbabalik. Sabi ni, bilang pagtatapos, sabi ni Bob Iger, CEO ng Disney. Ang Disney ay American subscription, video on demand, over-the-top streaming media service. So maganda mga pelikula dyan, na movie. Sabi niya, hindi mo maaaring payagan ang tradisyon na umadlang sa pagbabago. So hindi ito Christian pero kinuha ko yung kanyang quote about tradition. So hindi mo maaaring payagan ang tradisyon na umadlang sa pagbabago. So makita mo, iba yung kanyang perspective, pero gagamitin ko to sa ating perspective. So makita mo yung tradisyon, dumating sa punto na nagkaroon ng pagbabago, transition, cross event. Ang sabi niya, kailangan igalang ang nakaraan. Ngunit isang pagkakamali na sambahin ang iyong nakaraan. So yung tradition, pwede mo siyang igalang, irespeto. Pero don't worship or revere yung tradition. Yung sinasabi nga lang, ipopokus mo kay Kristo. So, i-evaluate mo lahat sila. Di ba? Ang sabi niya, deny yourself. So, ibig sabihin, lahat ng maliban kay Kristo, hindi dapat sinasambayan, hindi yan dapat pinahalagaan. Ginagalang natin ang tradisyon, pero hindi sa dapat mag-over kay Jesus Christ. Ang Christians, meron po tayong supraculture. Ang supraculture natin kung ano yung tinuturong tradisyon ng Biblia. Meron po tayong sariling tradisyon. Turo ng Diyos, turo ng Biblia, turo ni Kristo. Pero yung tradisyon na turo ng mundo, hindi dapat yan mag-overcome sa traditions na meron ng mga Christians. Ang mabigat, kino-compromise natin yung tradition na meron tayo sa tradition na meron ng mundo na ito. So, isang malaking pagkakamali na mas sinasamba natin ang tradisyon na meron tayo sa mundo ito. Si Jesus ang katuparan ng prosperous New Year. Sabi, prosperous New Year this year. Pero siya ay nagsasabi sa John 10:10. Ang John 10:10 tinuturo din abundant life. Yung devil pumunta rito to destroy, to deceive, to kill. Pero si Jesus dito pumunta to give us life in abundance. Ang life in abundance, ang abundant life, ang prosperous life, it means eternal life. Ang bagong taon, di tradisyon, pero ang tinutukoy na abundant life ay eternal life. Yan ang tunay na katuparan. Darating ang January, love month, Valentine's. Pero sa Jesus din ang katuparan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, and even John chapter 3 verse 16, in this
the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Ang ibig sabihin, si Jesus Christ yung love, kagaya ng John 3:16. Siya yung representante, sinisimbolize ng tunay na pag-ibig, gaya na sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13. Ang love po nila tinutukoy ay agape love. Ang katuparan ng tunay na pag-ibig, si Kristo. Naalala niyo yung kwento ni Leia? Yung pag-ibig niya kay Jacob? Sino may tunay na love na tinuturo ng passage na yun? Ang pag-ibig ni Leia, hindi dapat nakapokus sa kanyang asawa, kundi dapat sa Diyos na naglikha at nagliligtas sa kanya. Yun ang tunay na pag-ibig. Every tradition na darating na February, pero yung tinutukoy niya, it's only symbolized sa tunay na love ang Diyos sa pamagitan ni Kristo. Hindi yung mahal mo sa buhay, hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo. Ang tunay na pag-ibig ay ang Diyos sa pamagitan ni Kristo. So, yung sinasabi nga na kaligtasan ang tinutukoy ng Biblia sa pamagitan ni Kristo. Ang kaligtasan din na tinutukoy ng tradisyon na meron tayo, patungo yan lahat kay Kristo. Naiuugnay mo ba yung tradisyon na yan patungkol kay Kristo? O inuugnay mo lamang yan sa iyo at sa mga mahal mo sa buhay? Kanino siya nakapokus? Sabi sa Luke chapter 14, yung great banquet, He is still waiting for all His people to be gathered to Him. Then there will be a great supper known as the marriage supper of the Lamb. At yan din sinasabi sa Revelation chapter 19 verse 9. And the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Yan po yung great banquet, yung marriage supper. Yung sinasabi sa Luke chapter 14, mangyayari sa inaharap. Lahat po tayo ay imbitado. Our God is still waiting na magtipon-tipon tayo sa malaking parangal na patungkol sa kasalan na magaganap sa huling araw. At yan po ang bawat sa atin ay iniimbitahan. Every time nagtuturo, every first Sunday, first day of the week, every Sunday, every Lord's Day, there is still a gospel. Nagpaunda ka ba sa imbitasyon? Nakakasigurado ba ikaw na kinabukasan buhay ka pa? Na meron ka pang chances na tumuhod sa imbitasyon ng kaligtasan na ginawa ni Kristo para sa kanyang mga pinili? Nakakasiguro ka ba na kasama ka sa malaking piging, sa malaking kasalan sa darating sa muli ng pagbabalik? At ngayon, hindi mo pa rin naunawaan kung ano yung tuturo ng salita ng Diyos. Kasama ka namin sa panalangin. Nalangin namin na sana huwag kang makabutan na walang Kristo sa puso mo at sa buhay mo. Sana dumating ang panahon. Yung sinasabi nga, ang pagsisisi nasa uli, no. Wala nang pagsisisi after mo mamatay. Yung parable ng mayaman, yung pulog at mayaman kay Lazarus, wala nang pagsisisi. Ang pagsisisi habang nabubuhay pa. Kaya mga Iglesia ni Cristo, pag dinala na sa sementeryo, hindi na nila binabalikan yun. Natawa ko, may mga Christians pa na bumabalik na ng November 1, bumabalik ng kamatayan niya, bumabalik ng pananganak siya sa sementeryo. Tradisyon. Pero mga IC, katapos libing, wala nang balikan yun. Kasi naniniwala sa Biblia, Hebrew chapter appointed
ang tao ay itinagda na mamatay minsan na pagkatapos niya, paghukom. Patungkol kay Kristo yun. Pero second application lang sa atin. After ng kamatayan, wala nang pagsisisi. Judgment lang. So we're still praying for you. Na sana mabutang ka ng Diyos. Ng Kristo na may puso. Na may Kristo sa buhay mo. Ang ating response team ay knowing you. Siya po ay sinulat ni Graham Kendrick. So makakilala natin siya auto na Graham Kendrick. May mga kanta na siya na kinamit natin. At ang awit na to ay inspired ko ng Philippians chapter 3 verse 8. Ang sabi sa Philippians chapter 3 verse 8, Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus, my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. So makita mo, I count everything as loss. Lahat ng tradition sinunod ni Pablo. Lahat ng meron ng mayaman, meron siya. Citizenship, meron sa Roman citizenship, pangmayaman lang yun. Umupo sa kay Gamaliel, tanyag na professor nun. Umupo siya nun, lahat, even sa batas. Lahat ng pwede pang malaki, meron siya. Pero yung sinabi niya, I'll count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ, my Lord. Ay nasabi niya, For this sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. Itinuring niyang lahat yun, basura. Lahat yun, basura. Sa atin ba basura? O still, pinahalagan natin yung ating nakaraan. So, muli, bilang pag-awas tayo manalangin. Sana yung mensahe na ito maging amin sa atin. Maunawaan natin na lahat ng nangyayari sa buhay natin, lahat yan patungkol sa Diyos, patungkol kay Kristo, at sa kaligtasan na ginawa niya doon sa cross para sa iyo. Sana maging benepisyado ka nito hanggang sa muli niyang pagbabalik. At sinasabi niya, pagkita-kita tayo sa finals. Tayo po manalangin. Kailangan kami po yung